Ah, alam niyo naman kasi no, alam niyo naman kasi economic ng China saka economic ng Amerika no. Dahil sa mga nangyayari, excuse. Hindi talaga dapat ito mangyayari no. Kailangan talaga ibabalanse ito. Dahil bilang isa akong maliit lang na mamamayan, naintindihan ko rin ito. Naintindihan ko. Sa taripa na mga ganyang taripa na napakataas ang percentage na ng tax na ibabayad mo sa isang bansa, ang aangal dito, siyempre apektado lahat no. Kasi kung babagal ang kalakalan, babagal ang World Trade Center, kalakalang pandaigdigan kasi ito no. Sa ngayon hindi pa masyadong nalalaman ang epekto nito. Pero ang tunay biktima nito, kagaya namin no, kagaya natin ng mga bumibili, ng mga ordinaryong tao no, sa lahat ng bansa. Wala namang ibang apektado dito eh. Tayong totoong biktima rito eh. Kahit naman sabihin natin, yung mga companies, yung mga tycoon business, kahit papano, siyempre tataas yung taripa, tataas yung tax. Problema niyan, magtataas naman sila ngayon. Kaya wag niyong sabihin na sa mga ibang vlogger dito no, na namamalita ng bagsak kung ano yung bagsak ng ekonomiya no. Hindi basta-basta kaagad bumabagsak ito. Kung babagsak man ang China, babagsak din ang Amerika rito. Maniwala kayo sa hindi. Yan lang din yung maisip yan. Hindi ko naman kayo sinisisi doon. Kasi yan lang din ang kinaya ng utak nyo. Sa inyo yon, may karapatan tayo eh. Kaya nga, nakikita nyo ang ini-expose ko lang yon yung hanga ako dito kay President Xi Jinping at saka sa Russia no. At saka sa mga nagdaang administrasyon ng Amerika, hanga din ako no. Kasi kaya nga umunlad ang Amerika kasi naghihikayat ng mga investor no. Tulad nitong mga malalaking investor, malalaking mga tycoon business, ika nga no. Kaya umunlad yung economic nila. Kaya sa pag-unlad sa kalaunan, sa kahaba-haba ng panahon, medyo tumaas yung tax nila no. Tumaas ang tax ng Amerika sa local tax nila no. Kasi dahil dito sa siyempre marami sila ding mabayaran no, kagaya sa atin. Marami silang suswelduhan. Government official, Philippine Army, mga teacher. Kaya lang pag tumaas ang tax, automatic tataas din yung mga produkto. Ganun lang naman yun, bawi-bawi lang kasi ito no. Ganyan ang sa Amerika, kaya sila umunlad no. Ito hindi ko sinasabi kaagad dito kung hindi babalansihin natin yung pagre-research natin no. Yung mga binabasa natin kailangan maintindihan. Kasi nga iyan ang di ba? Kaya tumaas yung nung una kasi sila pinakamataas na economic kasi ang Amerika dahil sa mga napakaraming mga malalaking factory na pinag-i-import din nila. Pero yung factory sa Amerika, hindi rin yaman yan kung walang World Trade Center. Paano sila yayaman? Alangaman sila lang bumibili ng sarili nilang items. Hindi naman pwede umunlad ang bansa doon lang. Umunlad ng Amerika dahil din sa ibang bansa. Lahat yun. Russia,
Amerika, Great Britain. Parehas lang yun. Kaya nga World Trade Center tayo eh. Ibig sabihin, palitan ng ating mga produkto o mga products kung alin man yung ipapasok at ilalabas natin, no? Kaya sa taripa na ito, kung ikaw ay may malawak na analysis, hindi maganda ito. Kasi hindi lang China ang babagsak rito. Huwag tayong mag-usap ng bagsak, no? Hindi matagal pa yung bagsak-bagsak na yan. Hihina lang. Huwag tayong magsalita ng bagsak. Hindi lang hihina ang dito, kalakaran. Pati din ang Amerika rito. At saka yung mga ibang bansa pa. Huwag nating sabihin na bagsak, no? May isang bansa na bumagsak na, no? Dahil sa ganyang taripa. Wala. Matagal pa yung bagsak-bagsak na yan. I-research nyo kung ano yung mga company na naman nasa China, no? Yung mga, kung ano yung company na sa Amerika, nasa China rin, ano? Kung ano yung company sa Germany, nasa China din. Ganon din sa, ganon din sa Saudi Arabia. Kung sino may yung mga mayaman factory nandyan, nasa China din. Ito nga South Korea, nasa China din. Japan, nasa China. Mayroon din silang sa Amerika. Ito nga yan, palitan ngayon to, palitan lang yun, no? Kung may papasok sa bansa ko na galing Amerika, automatic din yun, may company dang akong i-offer na pupuntang Amerika. Kaya lang kasi yung sa Amerika, kailangan maging bilyonaryo ka talaga dito, bilyonaryo dollar, no? Kasi bukod sa mahal ang upa, mahal ang lupa. Siyempre sa mga probinsya ng Amerika, no, nalawak din naman ng Amerika, no. Pero ganun nga yung natin, yung kalakaran. Kaya yung taripa na yan, uulitin ko, walang ibang biktima dyan. Tayong unang-unang epektado dyan. Yung taripa na yan. Dahil halos lahat naman ng nagmamayari ng mga company, mga negosyo, mga business tycoon, itataas yung product nila lahat, no? Siyempre magtataas sila ng product dahil nagtaas din ng tax, kaya taripa. Paano yun? Ibig sabihin nun, pag mahal, siyempre yung mga tao, mga ordinaryong tao, hindi mo na kaagad-agad bibili. Ibig sabihin lang, ang irereklamo nila rito, yung babagal yung palitan ng currency dollar, babagal yung magkabila ang produkto na mga ini-import at saka mga ini-export. Babagal ito. Magde-deliver ka ba sa isang bansa kung walang order? Paano ka mag-order kung lahat na mahal, wala nang bibili? Ibig sabihin, nai-stock. Dapat talaga hindi pantay-pantay ang din. Kailangan i-balance natin. I-balance dapat, no? Kumbaga, hindi natin sila pwede pangunahan. May sariling utak din yan, eh. Yan lang naman sana, paliniwanag ko na lang. Ang bilang pagkakaintindi ko dyan, sa World Trade Center, GDP Economic, at saka yung taripa na yan na kasi ilang bisis ko na inaalok to sa inyo, guys. I-research niyo yung China kung ano yung mga nasa loob ng company ng China. Lahat ng bansa i-research nyo. Halos lahat. Kalahin mo, napakataas nito, 90% na mga company tycoon business sa buong mundo, sa lahat ng bansa. Mayroon ding negosyo sa China. Kung kagaya ng mga, kasi itong business tycoon na ito, mga business tycoon na ito, kagaya ko, halimbawa ito, isa akong negosyante. Bakit magpupokus ako sa isang bansa kung medyo kukunti lang ang kita ko? Siyempre, kung ang produkto ko doon gagawin sa bansa na yan, gagawin ko.
Oh, yun na nga yun na nga ang yung mga ibang company ay tycoon business sa Amerika nasa China dahil doon sila mas malaki ang kita nila. Oh, wala silang ano rito guys, no? Wala sila ritong ay di ako gagawa doon dahil China yun. Basta ako mananatili sa Amerika. Hindi nila iniisip yun. Wala talaga nag-isip ng gano'n, no? Pag negosyante ka. Oh, kasi ang iniisip dito, kung kikita sila tapos kunti lang yung gagastusin nila, no, sa labor. Ibig sabihin, pinag-isipan na nila yun, kung paano kikita ng malaki. Natural yun. Mga business sila eh. Yan ang trabaho nila eh. Negosyo nila yun eh. Walang sinong pwedeng sumisisi doon. Kasi negosyo nila yun. Kagaya nitong mga i-research nyo ha. Yung mga iba itong mga scientist. Siyempre, mga scientist diyan. Yung mga gumagawa ng nuclear, no. Wag yung sabihin na nuclear ng Amerika, nuclear din ng Amerika mas malakas pa sa nuclear ng Russia at saka China. Kaya nga nuclear eh. Magkakaiba ba yung nuclear? Pag sinabing nuclear, nuclear yon. Parehas lang yon. Kasi ang mga kumpanya na yan, magkakaiba-iba man ang pangalan yan, may mga kontak din yan. Ay itong bansa na to, papasok tayo. Dahil gusto nilang magkaroon ng nuclear, no? Negosyo yan eh. Business din yan, malaking business. Malaking business yan eh. Ay papasok tayo dyan. Sige, kausapin natin kung sinong namumuno dyan. Wala nang maraming wala nang maraming proseso. Dahil papayagan ka nga ng Pangulo, no, kung aling bansa man ito. Yan, ibig sabihin ko, sinasabi ko, nang gumagawa ng mga pandigma sa Amerika, halos magkaisa lang din silang gumagawa ng maaari mga manggagawa. Siyempre, halimbawa, China, maaari China ang gumagawa. Pero yung kanilang cure o kanilang mga pinagmulan, iba galing Russia, ay galing Amerika. Kasi negosyante nga itong mga ito. Wala nga pwedeng dumikta rito na Pangulo. Hindi mo mapupwede yan, sabihin ng Lockheed Martin, malaking company ito, no, sa aircraft. Sabihin ng Lockheed Martin, siyempre ang i-develop nila, ang ginagawa, yung mga turbine engine, no, ng mga fighter jet aircraft. Kailangan man sila na aasa lang sila doon sa Amerika. Hindi magbibinta din sila kung alin yung bansa na kailangan doon sa produkto nila. Okay, may export ng Pakistan, may export sila ng India. Ganun din tong Russia. Tapos yung India naman, mag-i-export din dun sa Amerika. Mag-i-export sa China. Kaya wag kayong makikisabay sa mga Indo-Pacific na mga ano-ano dyan, no? Walang katuturan yan, no? Yung mga nagpapasiklaban lang ng dyan, walang katuturan yan. Hindi basta-basta, kasi sino bang nagpapasahod ng mga official government sa bawat bansa? Di ba yung mga tycoon business, dahil sa mga tax nila. Mangyayari lang yung ganyan kung ikaw isa ka ng desperado. Wala, di ka na makapag-isip ng tama, no? Noon yon madali lang pag-usapan ng digmaan, no? Kasi ang digmaan noon, minsan naabuti ng taon, 2 taon. Pero ngayon, wag ka nang mag-isip ng digmaan ngayon. Hindi natin pwedeng isipin yan, kasi 1 linggo lang yung tapos na yung buong mundo, no, dahil sa mga nuclear. Yung ibig kong sabihin, yung mga company na gumagawa ng nuclear, iisa lang yan sa buong mundo. Sus ko, Mariusip, negosyo nga yan eh. Kung sino mang niyan, bakit Germany? Matatalino din yan. Siyempre, Great Britain, France, may mga nuclear yan. Kaya nga, believe ako sa China, saka Russia, North Korea. Hanggang ngayon, matatag sila. Di ba? Pandigma nga ng North Korea eh. Pilipinas, wala pa sa kalingkingan, no? Masakit naman kasi yun, kaya lang
Realidad naman kasi yun. Hindi naman tayo nasasaktan kung marunong tayo tumanggap ng katotohanan. Walang corrupt doon sa kanila eh. Mayroon man, kaya lang hindi kagaya ng ibang bansa malala. Kaya nga yun ang ini-expose ko dito kung sino ang totoong biktima sa sistema ngayon ng pagtataasan ng taripa. Ganti-gantihan na to sila eh. Ganti-gantihan na to. Wag naman sana sana maayos nila sa balita naman, hindi ko ipapakita dito ang company ng news kasi wala tayong permisyo. Hindi kagaya tayo ng ibang mga vlogger, pick up lang ng mga news, tagpi. Tapos kung ano yung news, pagagandahin lang nila doon sa mga salita nila gagamit ng audio. Hindi naman sila tunay na nagsasalita, gagamit lang ng audio, tagpi video, tagpi yung mga kung ano mga pinipick up, lahat tagpi. Nung nakikita ko rito eh. Mas magandang hindi ako gumagamit ng ganyan. Mas maganda yung ganito, organic. Isa lang sasabihin ko sa inyo, si Google, mag-research kayo doon kung anong kailangan yung malalaman. Kaya ipakita-kita mo rito para pagandahin lang yung vlog mo, pagandahin lang yung video mo. Siyempre, yung iba maniniwala, siyempre, hindi man natin masisisi. Kaya yun lang din ang kaya ng nila. Hindi maniniwala sila. Hindi kagaya sa ganito. Ito, organic vlog. Organic expose, sa mga nalalaman natin. Kaya nga, walang babagsak rito guys, Unang-una, hindi mo hihina lang. Hindi naman ibig sabihin dito guys, hihina ang China, Kung hihina ang China, automatic hihina din yung Amerika, Kasi kung gustong umangat ng Amerika, ay siyempre aangat din yung China. Ganun lang 'yon. Kung aling bansa pa 'yan, Kasi ngayon dinidevelop yung BRICS. Matagal namang dinidevelop yan. Ang tawag nito ngayon, upgraded na. I-upgraded na to, alam mo yung kasi ang dollar ngayon, isa lang kasi sa buong mundo, ang currency natin, isa lang yung natin, World Bank. Kailangan maging dalawa yung World Bank natin. Ngayon, unti-unti nang to. Unti-unti na nilang to. Ngayon siguro, inaasikaso na nila ito, kasi ang pinakaunang member dito, ito'y talaga nagtatayo dito sa currency na to, yung BRICS na ito. Hindi yung BRICS na bato yung BRICS na Brazil, Russia, yun, India, China, at saka South Africa. Tapos dito sa South Asia, ang sasali rito, yung mga nag-a-apply lang sa research natin. Ang nag-a-apply rito, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand, Cambodia, Myanmar, Laos, yung bandang India, yung Nepal, Bangladesh. Sila yung mga nag-a-apply rito, dito sa Asia naman, nangunguna China, Russia. Automatic na yun, nandun yung North Korea, Hindi ko alam sa Japan. Hindi ko rin alam sa Singapore. Sasali sila. Sa banda namang Africa kontinente naman, siyempre nangunguna doon yung South Africa. Isa sa mayamang bansa din ng South Africa. Tapos, mayamang bansa din ng Egypt na ngayon. Ayun. Sila mga sasali na yan. Sa Zambia, Zimbabwe, Uganda. Ayan. Yung Yemen, bansa din yan eh. Siyempre, mga maliliit na bansa doon sa sa Africa, sasali na yon. Yan yung mga nag-a-apply.
Dito naman sa Middle East, ito, nag-a-apply din ng Saudi Arabia. Pero haharangin nila ito. Pero wala naman sila magagawa eh. Ayun na. Ano ba yun? Kukontrolin ka ng Saudi Arabia, Dubai. Yan yung sasali automatic sa BRICS yan. Kasi hindi naman ito mapipigilan ng kung sinong pangulo, no? Kasi nagtayo nitong BRICS, ang sasali dito, siyempre, pangalawa dyan, unang-una, pangulo, pangalawa dyan, yung mga tycoon business nila, no? Sasali sa BRICS. Sa Middle East, yung yan nga, Saudi at saka Brunei, Dubai, Oman, Kuwait, Qatar, Afghanistan, Pakistan, sasama na yan. Yan lang yung alam ko na nag-a-apply sa BRICS, no? Nag-a-apply pa lang naman. Ewan ko lang ngayon kung member na. Mag-research tayo ulit kung ilan na yung membro ng BRICS. Biro mo, yung boundary ng Middle East at saka Turkey. Yung Europa, Turkey. Di ba? Sasali din. Halos lahat naman ng bansa siguro dito sasali na. Itong France nga sasali rin eh. Di ba? Poland, Switzerland, Netherlands, Italy, kung ano pa yung mga bansa na yan. Kaya kailangan dito guys, dalawa ang currency. Para itong dolyar na to, hindi namimihasa to. Dolyar nito, ang dolyar ng ganito, ang lalabas nito, Amerika lang talaga ang yayaman nito eh. Pero hindi rin. Kaya ginawa ng paraan ngayon ni Trump yan eh. Dahil alam mo naman kasi, ayaw lang naman kasi balita ng mga news, no. Hindi naman bagsak, kaya lang humihina din yung economic ngayon ng nagpapantay sila ng China ngayon, no. Believe din ako rito kay President Putin. Biro mo, sanction, ilang kampanya ang na-sanction dyan, no. Pero matibay pa rin ang economic ng Russia, no. Believe ka dun sa namumuno. Kasi ilang sanction yun. Pag magtuloy-tuloy yung sanction yun, akala mo ba Russia ang Russia ang epektado? Hindi, gagawa ng Russia. Sinong epektado rito? Yung nagsimula ng sanksyon. Yung nagsimula ng sanksyon. Siya ang mismong mahirapan. Ano nga ito eh, ang totoong balita rito eh, naliligo ka nga sa sarili mong mantika, di ba? Gaya ng China. 1 billion 431 million ba yun? Yung population ng China. Biro mo. Kayang naipasunod ito ni President Xi Jinping. Nang isang taong hawak mo rito sa Pilipinas, ang hindi mo mapasunod pa yan. Pero ito, bilyon ang bilang, no? Ito kasi sila, mga tao rito, ito yung mga may respeto. Kasi nakikita din naman nila, dapat naman kasi ding respetuhin eh. Kasi yung kita mo naman yung pamamalakad ni Xi Jinping, oh. Hindi naman uunlad gayon ang China kung siyempre marami tayong ebidensya, no. Bulag lang yung iba dahil nagagalit. Nakikisabay lang kasi yung iba dun sa uso, sa trending, no. Lalo sa politiko dito sa Pilipinas. Unang administrasyon, anti-China sila, no. Mga walang utang na loob, no. Di sila nag-isip ng gano'n, no. Yung nakaraang administrasyon naman, nakipagkaibigan sa China. Nakipagkaibigan. Hindi nyo na alam. Lakas naman ng loob nyo. Kalabanin nyo yung China, no. Amerika nga nag-alangan, no.
Pilipinas, lakas na loob. Kasi ang naglalagay kasi, di naman lahat, no? Naglalagay kasi sa bawat Pilipino, yabang, ayan, putak lang ng putak, hindi naman nag-research kung anong talagang dahilan, no? Kasi yung yabang at saka hipokrito, pag magsama yan, sabay-sabay na lang dun sa trending, no? Research din kayo, no? Kaya research kayo kung ano yung mga sa lahat ng bansa, no? Kung alin yung mga company nila doon na nandyan sa China, no? Hindi basta-basta yung mga company na sa China. Tapos sasabihin yung babagsak. Hindi babagsak yung mga yan. Trillion dollar ang mga pira ng mga yan. Hindi babagsak yan, gagaya ng iniisip ng utak tungaw at saka yung utak talangka, no? Hindi yan. Ang babagsak rito, no, tayo, mga ordinaryong tao dito sa lahat ng bansa. Tayo ang mahirapan yan. Kasi pag magtuloy-tuloy dyan, hindi lang doble yan, triple na ang bilihin yan. Kasi dahil dyan sa taripa na yung hindi pinag-isipan na kasi pag magtaripa kasi ng ganyan, parang naiinggit. Kasi halo to ng inggit, eh. Inggit. Tingnan mo yung Russia. Napakaraming sanksyon. Humina ba yung economic nila? Hindi humina ang economic nila. Ang nagpapatibay dyan, yung mga kasama ko nasa Russia. Ang sabi nga nila, maganda pala pag maraming sanksyon ito, eh. Kasi tumaas yung sweldo namin, eh. Pataas ba ng sweldo ng mga company na yon kung bumagsak yon? Bakit? Isang bansa lang ba ang ini-exportan ng mga tycoon business sa Russia? Dami-dami, Sali-sali rin tong Japan, no? Sali-sali din sa nakikisunod din sa trending, eh. Itong economic ng Japan wala pa sa kalingkingan ng China, eh. Dati sila din ang pinakamataas na economic, eh. Di nila may nakikita naman nila yun. Wala sila sa kalingkingan ng economic ng China ngayon. Sa mga produkto lang. Alam niyo kung bakit? Paano yung Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Yanmar. Hindi Myanmar, Yanmar na company, Kubilco, Kubota, Mitsubishi, ayan, Komatsu. Paano yan? Nasa China. Nasa China din. Namumuhunan din sa China. Kaya yung away-away ng mga binabalita dito na pinapaganda ng mga news company, binabalita na hindi pwede mag-away-away yung mga yan. Hindi ganun-ganun kadali mag-away yan. Dahil yung mga malalaking company sa Japan, nasa China din. Ganun din itong Germany. Ganun din itong wala namang ibang malaking ngayon, Poland, sa France. Yung mga malalaking company nila, mga tycoon businessman doon. Nasa China din, namumuhunan din, eh. South Korea nga, yung Hyundai, may Hyundai din sa China. May BMW ang China. Saan ba nag-umpisa yung BMW? Di ba sa Germany? Pati yung Volkswagen. Pati yung Porsche. Halos naman yan, galing Germany yan, eh. Namumuhunan sa Amerika yan. Kaya nung naunang sumikat, nauna yung tumaas yung economic ng Amerika. Ngayon, sa pagkatagalan ng panahon, tumaas na yung libor, tumaas na ang upahan, tumaas na ang tax sa Amerika. Siyempre, maghanap sila ng medyo mas mababa. Hindi mo pwede silang sisihin dito dahil mga negosyante yung mga yan. Tutuusin talaga, walang bansa na pinapanigan yan. Kung saan ang produkto nila nabibili,
doon sila mas okay. Hindi yung may bansa sila na pinapanigan. Papanigan sila ng ibang bansa, binabayaran naman nila yung bansa na yun dahil sa laki ng tax. Samantalang sa China, ang baba ng tax. Ngayon siguro, magtataas na rin. Tinaas na yung taripa eh. Wala namang ano na yan. Kailangan kasi dito guys, no, lawakan natin yung pag-iisip, no. Kung kulang pa man, mag-research tayo, no. Mag-research tayo sa Google, no. Pasalamat tayo sa Googles, no, na kahit papaano napakabilis ang research. Sino mang may-ari ng Google, pasalamat tayo, no, sa platform ng Google. Pasalamat din tayo dito sa YouTube dahil yung ating kailangan na dito, mag-vlog. Nandito at pasalamat din tayo sa YouTube, no. Pero sana naman wag ng ibang vlogger naman, no, paalala ko lang, no. Wag niyo namang masyadong samantalahin nung kabaitan dito sa YouTube platform, no. Huwag nating abusuhin, no, kasi hindi to natin pagmamayari. Sana mamamalita tayo ng fake news, mamamalita tayo tama, hindi yung puro fake news, no. Kasi hindi natin to pagmamayari. Itong platform na to, nakikihiram lang tayo rito, no. Sa mga vlogger na iba na kuan, ay bawas-bawasan nyo na yan, no. Para kasi baka next week mga tambak na yung naka-report dun sa inyo, no. Sino may yung mga vlogger dito na kumukuha ng tagpi-tagpi, hindi nagsasalita ng sarili kagaya nito. Nagsasalita, gumagamit, hindi pa sarili nilang busis, gumagamit lang ng mga audio, no, audio voice. Nakatambak na yung mga report nyo, no. Kasi mayroon tayong group na nire-record nyo kung kailan kayo nag-umpisa, kung anong pinagagawa nyo dito. Kasi kayo ang nag-provoke eh. Para bang sinisiraan yung China. Di ba provoke yun? Di ba provoke yun? Ay siyempre influencer na nga kayo, di ba? Ipapaniwalaan kayo ng mga mahihina. Papaniwalaan kayo. Kaya iba nakikita mo sa comment, no. Wala tayong karapatan magalit sa China. Yun lang. Wala rin karapatan na magalit sa US, no. Ito'y kwento lang natin, no, sa taripa. Kasi marami din akong kamag-anak na sa Amerika. Maganda rin naman ang buhay nila, no. Ang ginaganda lang daw sa Amerika at saka sa Canada, yan, kamag-anak ko nasa Canada rin. Mura nga ang pagkain dun. Tsaka asikaso ang mga tao dun, no, sa gobyerno. Hindi nila pinabayaan, no. Mura pagkain. Ang mahal lang talaga doon guys yung upa, no, renta kung tapos luti. O kung milyonaryo ka, kagaya kay Pacquiao, makakabili ka ng sariling luti. Pero kung ordinaryong ka na lang, nangupahan ka lang, pwede ka naman magpatulong sa Canada, sa Amerika. Mayroon naman tayong Filipino community, no. Magpatulong para kung ano maging problema, mapagtulong-tulungan kung anong strategy pamamaraan, no. Sa China naman, dati walang tumira dyan. Pero ngayon napakarami na. Kasi yung 3 kong among Chinese sa electrical at saka sa lineman, bukod sa may negosyo sila sa Pilipinas, ay ko sabihin ko anong company, no. Hindi Pogo may negosyo silang legal rito. Kagaya ng mga damit. Mga tila yun, mga tila. Siyempre, nandoon na sila sa probinsya nila sa China. Nagnegosyo na rin. Tapos yung mga kasamahan ko, nakapag-asawa, ganyan. Nasa China na rin sila nanirahan, no. Kaya yung mga binabalita ng mga vlogger na bumagsak na ang China, huwag kayo magsalita ng bagsak. Matakot kayo sa mga bagsak-bagsak na mga salita nyo na yan, no. Humihina. Hindi bagsak yun.
Ah, maganda ang maganda ngayon ang no, hindi nagbago. Yung pa rin ang economic ng China, no. Kasi andoon sila eh. Siyempre mamamalita rin ako kung anong totoong nangyari eh. Kasi nakikita ko nga dito sa vlogger dito eh. Wala naman, normal. Kung ano man noon, yun pa rin ngayon, no? Oo. Ganda nga doon, biro mo. Ilang yen lang yung pagkain nila. Mura ang pagkain nila. Mura pati yung tirahan din. Kahit sa Amerika, napakamahal. Canada. Sa Europe, mga mahal lang dyan, tirahan dyan. Sa China, no? Kaya doon sila naninirahan eh. Biro mo yung isda. Laki-laki ng isda. Biro mo yun. Mag 30 lang. Ano yun? 37 yen. So, kung nandoon ka tumira, di parang equivalent lang na ng piso din yun. Di parang 37 pesos. Dito, putang na, 500 na yun. Biro mo na yun. Yun lang guys, no? Doon lang. This is for today's video, no? Maraming salamat sa mga nanonood, no? Babaw.